Pinapaalala ng Diyos sa kanyang mga itinalagang mga leader na ipa-implement ang tinatawag na mandate na righteous judgment. No? Sabi rito, these leaders use their positions for selfish benefit. Minsan, yung nananamantala ang mga nakaupo. Nakikita natin yan, minsan, hindi natin maalis na in some government agencies, they use their position to take advantage of their, yung kanilang mga tauhan. Diba? Kasi, iba kapag mataas ang posisyon mo, meron temptation na gamitin mo ito para abusuhin yung mga nasa baba. Pero sa totoo lang, kung titingnan mo, pare-pareho lang kayong empleyado. Diba? Iba lang yung posisyon. Merong manager, supervisor, CEO, merong utility, but all are the same. Both are being, all are employed as employees. Iba-iba lang category, iba-iba lang ang sweldo. Pero ang nangyayari, because of that position, it is being abused. No? At ang nangyayari, kawawa yung mga nasa baba, kawawa yung mga dun sa nasasakupan nila. Because of what? Because of selfish ambition. Merong binabanggit na yung mga byuda o yung mga ulila, anong dapat gawin? Meron ba tayong mga ulila rito? Wala pa naman. May mga byuda? Si Apong Angie. Sino pa? Si Apong Angie pa lang. Wala pang ibang mabibiyada? Wala pa. Hindi. Matagal pa sorry. Si Apong Angie lang. So, anong dapat gawin daw sa mga byuda? Okay? Sabi sa Santiago chapter 1 verse 27, anong sabi? Ang pagiging reliyoso na dalisay at walang dungis sa harap ng ating Diyos at Ama ay ang pagtulong sa mga ulila at sa mga byuda sa kanilang kahirapan at pag-iingat sa sarili upang huwag mahawa sa kasamaan ng mundong ito. Ang ibig sabihin pala, the widows and the orphans should be prioritized. No, kasi sila ang tinatawag na vulnerable sectors in our society. Whether inside the church, in the community, or in other organization. No? Bakit? Kasi kapag byuda na, ang isang babae, halimbawa, namatay na kanyang asawa, wala nang breadwinner, minsan nakikita natin, na kawawa yung byuda. Di ba? Wala siyang income. Buti sana kung nakapagtapos ang kanilang mga anak, okay lang yon. May binabanggit din na exemption sa Bible na yung mga byuda na hirap, tutulungan. Pero yung mga byuda na maganda naman ang buhay, nakapagtapos ang mga anak, may magandang trabaho, it's okay. Hindi sila yung tutulungan pa. Kasi meron na silang capacity because of their children who are mga breadwinner na. Pero paano naman yung mga ulila na wala ng magulang, namatay sa sunog, namatay sa baha, lindol? Di ba yung nangyari sa Angeles, yung bumagsak yung building? May mga magulang doon na namatay. So what will happen to their children? Kawawa. Kung mga elementary pa lang, wala. So anong nangyayari? Because they were vulnerable, some were being used as sa prostitution,
nagiging biktima ng mga pedophile, namamalimos, kawawa sila. That's why in the church, itong sinasabi ni Santiago, we should really practice this. Na kung may nakita tayong mga byuda o mga bata na ulila, we should really help them. Tulungan natin sila dahil kawawa sila. Diba? So, huwag natin kakaligtaan yon na the afflicted and the needy, no? They need care from the people around them, especially those in the household of faith na kinikilala natin na ang Panginoon ang siyang Panginoon natin, but we can be used by God to be as a channel of blessing sa mga member natin na byuda at mga ulila.